Dapat tama ang pagpili natin sa mga kakandidatong pagkasenador. Kilalanin natin sila ng husto dito sa News to Go in depth. At para patas sa bawat senatorial candidate, may mga susundin po tayong mga panuntunan sa panayam na ito. Panoorin po ninyo ito. Bawat kandidato sa pagkasenador bibigyan ng tig-5 minuto para sa isang malaliman at diretsahang panayam. Ang unang 4 na minuto ilalaan para sa mga maiinit na issue. Kabilang sa mga pwedeng talakayin ang mga problema ng lipunan, mga naisisulong na batas sakaling manalo, at maging mga kontrobersyal at personal na isyong kanilang kinasasangkutan. Makaririnig ng beeps bilang tanda na papatapos na ang 4 na minuto. Sa huling minuto naman, sunod-sunod na tanong na tiyak na susukat sa kanilang personalidad ang ibabato sa mga kandidato. Ang mas mabilis mag-isip, mas maraming masasagot mula sa 20 inihandang tanong. Tutunog uli ang beeps para ipaalam sa kandidato na matatapos na ang kanilang oras. Kapag lumipas na ang 5 minuto, tapos man o hindi ang sagot, ay papatay na ang mikropono ng kandidato. Ang unang senatorial candidate na makakapanayam natin dito sa News to Go in depth ngayong araw mula sa Social Justice Society, Attorney Samson Alcantara. Magandang umaga po, Attorney Alcantara. Magandang umaga po naman. At ako'y nagagalak na naimbita rito. Kaya lang ako'y isang teacher, sanay sa nagtatanong. Pero ngayon ako'y magre-recite. Kaya Hindi naman po. Para lang tayo nag-uusap. Attorney, isa kayo sa mga wala masyadong brand recall, no, or name recall sa mga kandidato, no? Paano kayo makipagsabayan sa kampanya sa mga malalakihang partido at mga mas kilalang mga kandidato? Ako naman po matagal nang nagtuturo. Mga 45 years na ako nagtuturo ng law. Kaya throughout the Philippines, may mga estudyante na ako na ito yung tinatawag na Team Alcantara, na sila ang tutulong sa akin dito. At ako naman ay isang sinasabing alternatibo. Alternative to the present crop of candidates. Ako po ay mag-isa lang sa Social Justice Society dito sa eleksyon na ito. At sa tingin ko naman, wise na mga Pilipino ngayon. Hindi na yung nalilito sa mga bonggang-bonggang mga komersyal at saka yung mga anak ng politiko na magiging kandidato. Tayo naman, yun lang ang disqualification ko rito. I don't belong to a dynasty and I don't have any commercials. Pero umaasawa ko na ngayon ang Pilipino wise na. Di na pwedeng malilito. Yun po lang ang... Okay, nabanggit nyo yung inyong partido, yung Social Justice Society. So, sinabi nyo, kayo lang ang miyembro nito? Hindi po, pero ako lang ang kandidato ngayon. Kayo lang ang kandidato nito? Opo. At sino-sino po yung miyembro nito? Anong mga law sektor? professors, mga law professors. Law professors. Saka law students, saka yung mga ibang sector din ng society na naniniwala sa pagsusulong ng social justice dito sa Pilipinas. Alright. I suppose yung isang motive nyo rito ay yung inyong mensahe, no, para sa lipunan. Kasi kahit hindi kayo manalo, ay nabibigyan kayong platform para ipahayag itong inyong mga filosofiya. So, ano ba yung main message nyo para sa publiko? Ang ano ko po dito, message ko dito, yung i-prohibit na natin, i-define natin at i-prohibit na natin ang political dynasties. Yan po kasi ang aspeto ng social justice. Yung pantay-pantay lang ang pagkakataon upang magkaroon ng yung kapangyarihan ng gobyerno, hindi lang sa konting pamilya or a few families. Kasi kung mayroon dynasty dito sa Pilipinas, palagi tayong hirap dahil yung the wealth will be controlled by yung a few families. Mahirap po yun. Okay, yung Pilipinas, hindi lang naman yung tanging bansa sa mundo na may political dynasty. Sa Amerika nga, yung the Bush dynasty, the Kennedy dynasty. Parang sa Amerika, parang hindi masyadong naging malaking issue yung mga dynasty doon. In fact, sineselebrate pa nga nila. Parang royal family nila yung mga yon. So dito sa Pilipinas, bakit kaya naging malaking issue at sa ibang bansa, hindi naman ganun kalaking issue? Kasi mayroon yan sa konstitusyon eh. Okay. Merong policy sa konstitusyon na kailangan
i-define at saka i-prohibit ang political dynasties. Ngayon, sinasabi nila, merong mabuting good dynasty, merong bad dynasty. Hindi naman ho cholesterol yan. Na may bad cholesterol, may good cholesterol. O good bacteria, bad bacteria. Basta ito ay dynasty, sabi ng Constitution, i-prohibit yan. Upang sa social justice ho, magkaroon ng pagkakataon lahat ng mga tao rito na mag-serve sa gobyerno at mag-exercise ng kapangyarihan. Okay, para sa inyo, yung pinaka-importanting mensahe, ban political dynasties. No? Iyon pa ho. Okay, so apart from that, ano mga pinakamalaking problemang kinaharap ng ating lipunan? Yung ano po, gusto ko po, yung dekalidad na edukasyon. Kasi yun, habang ang tao may edukasyon, may pagkakataon siya upang umangat sa buhay. At saka yun, hindi, pag meron ka education, hindi tinatangayan ng Sendong or Pablo. Dala-dala mo yan, maski saan ka pupunta. At in order na maabot, makantan natin yung goal na yan, kailangan yung mga teachers ang maalagaan. Ako isang guro. At gusto kong magkaroon dito sa Pilipinas ng isang teacher's code. Hindi lang yung labor code, hindi lang yung civil code, meron din teacher's code. Okay, ano yung mga main elemento nitong teacher's code na to? Yung teacher's code ho, yung mag-define nung relation between the teacher and the school. Saka relation between the teacher and the student. Saka relation between the teacher and the parents. Okay, bilang isang law professor, meron din kayong mungkahi tungkol sa reforma ng pagpili ng members of the judiciary? Meron po. Ano yung main change na gusto nyo? Dapat yung pagpili niyan based purely on qualifications. Yung hindi yung political connection, kung rekomendado dito, kung rekomendado na isang politiko. Yun po ang ano dito eh. Kailangan may reform doon sa selection. Maraming qualified dyan pero hindi naman na-qualify, hindi naman na-appoint dahil wala na siyang connection. Okay, sir. Tapos na yung ating 4-minute portion tungkol dun sa mga mas seryosong tanong. Ito naman, this 1-minute light portion. Bakit, para sa inyo, bakit it's more fun in the Philippines? Bakit sinasabi? Why would you say that? Dahil marami hong tanawin dito sa Pilipinas na pwedeng puntahan ng mga dayuhan. Ganun po eh. Marami tayong scenes, marami tayong locations, at saka vacation spots na pwedeng puntahan ng mga turista at wala sa ibang bansa. Okay, para sa inyo, ano yung pinakamagandang lugar sa Pilipinas? Yung ano po, siguro po pwede na rin yung Boracay, o kaya yung Camarines Sur. Okay, pinakapangit na lugar para sa inyo? Wala po akong alam na pangit eh. Kahit yung mga punong-puno ng basura, gano'n? Okay lang sa inyo? Hindi po naman. Pero pwede naman i-remedyo ho yun eh. So para sa inyo, hindi yun pangit? Talagang mahirap admitin eh. Okay. Any plans for Valentine's? Ako'y biyudo na. Kaya But that does not mean you shouldn't have any plans. Magsasaya lang sa siguro kasama yung sa mga estudyante, magle-lecture ako sa room, ganun lang. Lecture on Valentine's? Okay. Yes, law professor talaga kayo. Kailangan yun. That is Valentine to them. More lectures. Okay. Maraming salamat po. Attorney Samson Alcantara, senatorial candidate.